Habang ang karamihan sa mundo ay nagpapatuloy sa pang-araw-araw na buhay ng hindi nalalaman, ang Navy ng Estados Unidos ay nakikipaglaban sa isang digmaang walang sinumang pinag-uusapan. Ang mga submarino ng droga na puno ng cocaine ay sumusubok na dumaan sa mga barko ng Navy at mga helicopter na armado ng mga machine gun. Ang mga mission na ito ay bihirang gumawa ng mga ulo ng balita at tumatanggap ng kaunting atensyon ng publiko sa kabila ng pagsangkot ng bilyon-bilyong dolyar na nakalink sa mga kartel ng droga. Bakit walang nagsasalita tungkol dito? At ano ang mangyayari kapag na-corner ang mga kartel sa dagat? Sumali sa amin habang nalaman namin kung paano nilipol ng United States Navy ang mga kartel gamit ang martilyo. Ang digmaang droga sa dagat ay mas komplikado kaysa sa karaniwang nakikita. Lumalampas ito sa mga speedboat at nakatagong kargamento upang isama ang mga submarino na ganap na gumagana. Ang sasakyang ito ay madalas na naglalakbay sa ilalim ng ibabaw na nagpapahirap sa kanila na makita ng mga karaniwang sistema ng radar. Ang bawat paglalakbay ay makakapagdala ng sapat na cocaine upang makabuo ng daan-daang milyong dolyar na tubo para sa mga organisasyong nagtutulak ng droga. Ang mga submarino ng gemot na ito ay hindi lumitaw ng magdamag. Noong 1980s, nagsimula ang mga kartel ng Colombian sa mga simpleng tubo sa ilalim ng dagat na kanilang hahatakin sa likod ng mga bangka. Medyo matalino, ngunit hindi sapat upang lokohin ang militar ng matagal. Kaya naging creative sila. Noong dekada ng 1990, ang mga operation ng drug trafficking ay sumulong sa paggamit ng mga submarino na pinapagana ng sarili. Ang mga sasakyang ito ay hindi gradong militar, ngunit sa halip ay ginawa sa mga tagong pagawaan na matatagpuan malalim sa loob ng gubat ng Colombia. Pangunahing itinayo mula sa fiberglass at kahoy, ang mga ito ay pinagsama sa malalayong, maputik na mga clearing sa ilalim ng siksik na jungle canopy na tumutulong na itago ang mga ito mula sa aerial at satellite surveillance. Ang mga narco-submarine ngayon ay kumakatawan sa mga makabuluhang tagumpay sa engineering, sa kabila ng itinayo ng mga individual na walang formal na pagsasanay sa larangan. Ang mga sasakyang dagat na ito, kadalasang humigit kumulang 80 talampakan ng haba, ay may kakayahang maglakbay ng hanggang 2,500 milya nang hindi nangangailangan ng paglalagay ng gatong. Maaari silang maghatid ng hanggang 10 tonelada ng narcotics, habang ang natitira ay halos nakalubog upang maiwasan ang pagtuklas. Ang isang typical na crew ay binubuo ng 5 individual na nagtitiis ng mahabang panahon sa mga nakakulong, sobrang init na mga espasyo na may kaunting amenities. Ang mga submarino na ito ay karaniwang nagkakahalaga sa pagitan ng 1 million at 2 million sa pagtatayo, ngunit sila ay may kakayahang maghatid ng mga kargamento na nagkakahalaga ng higit sa 150 million. Sa kabila ng panganib ng pagharang, ang potential na kita ay ginagawa silang isang lubos na kaakit-akit na option para sa mga operation ng drug trafficking. Ang pinakahuling mga modelo ng mga sasakyang ito ay lalong mahirap matukoy. Kadalasang pinipintura ang mga ito sa mga kulay asul-kulay abo upang makihalubilo sa nakapalibot na karagatan at itinayo gamit ang mga naka-streamline na hugis na nagpapaliit sa paggising sa panahon ng paggalaw. Sa ilang mga kaso, ang mga ito ay nilagyan ng lead lining upang mabawasan ang mga paglabas ng init na ginagawang hindi gaanong nakikita ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar gamit ang thermal imaging. Ang isang pangunahing hamon para sa pagpapatupad ng batas sa pagharang sa mga sasakyang ito ay ang kanilang tampok na scuttle, mga espesyal na balbula na maaaring bahain ang submarino sa loob ng ilang minuto kung lalapit ang mga awtoridad. Pinahihintulutan nito ang barko at ang kargamento nito na mabilis na lumubog sa sahig ng karagatan, kadalasan sa tubig na libu-libong talampakan ng lalim kung saan halos imposible ang pagbawi. Noong taong 2024, ipinakita ng Operation Orion ang lawak ng teknolohikal na pag-unlad ng mga submarino na ito nang ang isa ay naharang habang papunta sa Australia. Ang barko ay naglakbay ng higit sa 10,000 milya sa karagatang Pasipiko. Ito ay hindi lamang isang indication ng isang bagong trafficking corridor, kundi pati na rin ang malinaw na katibayan na ang mga kartel ng droga ay nakabuo ng kakayahan para sa pinalawig. Malayo ang mga operasyon sa submarino. Ang patuloy na pagsisikap sa pagitan ng mga kartel ng droga at mga warsang militar ay patuloy na umuunlad sa isang komplikadong cycle ng adaptation. Para sa bawat pagsulong ng disenyo na ginawa ng mga kartel, tumutugon ang mga ahensya ng militar gamit ang mga na-update na teknolohiya sa pagtuklas, kasama sa mga kasalukuyang pamamaraan ang thermal imaging, drone surveillance, at artificial intelligence-based pattern recognition. Lahat ay naglalayong tukuyin ang mahinang paggising o kaunting init ng mga lagda na ginawa ng mga sasakyang ito. Gayunpaman, para sa bawat narco-submarine na naharang, tinatantya ng mga eksperto sa intelligence na 3 o 4 ang nagtatagumpay, naghahatid ng mahalagang kargamento at nagpapanatili sa malawak na kalakalan ng droga na umaabot sa mga kontinente.
Ngunit paano mo haharangin ang halos hindi nakikitang submarino? Ang hamon na ito ay humantong sa paglikha ng Operation Martillo, ang pinakamalaking kampanya sa bust ng droga sa kasaysayan. Habang ang mga kartel ng droga ay naging napakalakas para pamahalaan ng alinmang bansa, nagpasya ang mundo na magtulungan. Noong Enero ng 2012, nabuo ang isang alyansa na may malakas na pangalan para sa isang mapaghamong mission, Operation Martillo, ibig sabihin ay martilyo sa Espanyol. 14 na bansa, kabilang ang United States, United Kingdom, France, Spain, Guatemala, at Honduras ay nagsanib puwersa. Ang Operation Martillo ay hindi lamang isa pang bigong inisyatiba sa giyera sa droga. Tinarget nito ang mga kartel kung saan ito nasaktan ng husto, ang kanilang mga ruta sa pagpapadala, mga barko ng militar, sasakyang panghimpapawid, at mga espesyal na puwersa ay nagpatrolya sa mga karagatan sa pagitan ng Timog Amerika at Estados Unidos na lumilikha ng isang mabigat na hadlang para mag-navigate ang mga pagpapadala ng droga. Ang mga resulta ay mabilis. Sa unang taon pa lamang, inaresto ng mga autoridad ang 339 smuggler at nasamsam ang 101 bangkang may dalang droga. Noong 2011, nakumpiska ng operasyon ang 119 tonelada ng cocaine na nagkakahalaga ng tinatayang $2. 35 billion sa mga lansangan ng Amerika. Nasamsam din ng mga autoridad ang 21 million na cash na pabalik sa mga cartel at 16 million na halaga ng mga kalakal na ginamit upang itago o ihatid ang mga droga. Ang Operation Martillo ay simula pa lamang. Noong huling bahagi ng 2024, dinala ng Operation Orion ang multinational na pagsisikap sa isang bagong antas. Sa pagkakataong ito, 62 bansa ang lumahok, mula sa maliliit na bansang may limitadong mga baybayin hanggang sa malalaking kapangyarihang may malalaking hukbong dagat. Sa loob ng 6 na matinding linggo, nagbahagi sila ng katalinuhan. Nasubaybayan ang mga kahina-hinalang sasakyang dagat at na-intercept ang mga pagpapadala ng droga sa buong mundo. Walang nakaraang operasyon ng droga ang tumugma sa tagumpay ng Orion. Nasamsam ng operasyon ang 225 toneladang cocaine sa isang sweep, isang world record. Kapag pinagsama sa higit sa 1,000 tonelada ng marihuana at iba pang droga, ang kabuuang paghatak ay lumampas sa $8, 5 bilyon sa halaga ng kalye. Ang bawat bansa ay nagdala ng natatanging lakas sa pagsisikap. Ang mga Amerikano ay nagbigay ng mga advanced na sistema ng radar na may kakayahang makakita ng mga maliliit na bangkang wakes mula sa mga satellite. Nag-ambag ang Dutch ng mga drone sa ilalim ng dagat upang siyasatin ang mga barko. Ginamit ng mga puwersa ng Colombian ang kanilang kadalubhasaan upang mahanap ang mga lugar ng paglulunsad sa gubat. Maging ang mga bansang naka-landlocked ay tinulungan ng pagsubaybay sa pera at communication. Ang naging revolusyonaryo ng Orion ay hindi lamang ang sukat nito, ngunit ang advanced na coordination nito. Ang mga commander ng militar mula sa maraming bansa ay nagtulungan sa mga real-time na command center, nagbabahagi ng live na intelligence at nagsasagawa ng mga pagsalakay sa maraming time zone ng sabay-sabay. Kapag tinangka ng mga smuggler na baguhin ang kanilang mga ruta matapos marinig ang tungkol sa isang bust, sila ay magtatapos sa paglalayag sa patrol zone ng ibang bansa. Ang mga operasyong ito ay higit pa sa pagtanggal ng droga sa mga lansangan. Nakolekta nila ang mahalagang katalinuhan. Ang bawat nahuli ng mandaragat, bangka, at kagamitan sa communication ay nag-aalok ng mga bagong insights sa mga pagpapatakbo ng cartel. Naging mas detalyado ang mga mapa ng ruta ng smuggling, at mas humahaba ang mga listahan ng mga contacts sa cartel. Sa bawat bust, tumaas ang presyo ng cocaine sa mga lansangan ng Amerika habang lumiliit ang mga supply. Malinaw ang mensahe, ang mga bukas na dagat ay hindi naligtas para sa mga trafficker ng droga, gaano man kahusay ang kanilang mga paraan ng pagtatago. Sa pagkakaisa ng mga bansa laban sa kanila, ang mga cartel ay nangangailangan ng mas epektibong mga tool upang maiwasan ang paghuli. Ngunit anong mga delikadong makina ang ginagamit ng mga drug lords para malampasan ang batas? Ang mga drug trafficker ay hindi lamang gumagamit ng anumang mga bangka upang ihatid ang kanilang mga iligal na kargamento. Nakabuo sila ng isang mabigat na fleet na maaring karibal sa ilang hukbong dagat. Sa ubod ng kriminal na armada na ito ay dalawang magkaibang, ngunit parehong mapanganib na mga sasakyang dagat. Mga speedboat na napakabilis ng kidlat at mga palihim na submarino sa ilalim ng dagat. Ang mga speedboat, na kilala bilang mga go-fast sa mundo ng droga, ay ang mga traditional na workhorse para sa paghahatid ng cocaine. Ang mga 30-foot boat na ito ay pinapagana ng 3 o 4 na outboard motor. Bawat isa ay may 250 lakas kabayo. Ito ay tulad ng pag-attach ng maraming mga makina ng sports car sa likod ng isang maliit na bangka. Ang makinang ito ay nagtutulak sa mga bangka sa bilis na lampas sa 80 milya bawat oras, na ginagawang halos imposibleng mahuli sa isang direktang pagtugis. Ang mga go-fast ay nagpapanatili ng mababang profile sa tubig, kadalasang pinipinturahan ng asul upang ihalo sa karagatan.
Karaniwang isang driver lang ang dala nila na nagpapalaki ng espasyo para sa gasolina at droga. Sa 2,000 gallon ng mga dagdag na tangke ng gasolina, ang mga bangkang ito ay maaring maglakbay ng higit sa 500 milya ng walang tigil, sapat na upang masakop ang mga distansya tulad ng Colombia hanggang Jamaica o Bahamas hanggang Florida. Ang dahilan kung bakit particular na mapanganib ang mga bangkang ito ay ang kanilang kasaysayan. Hindi sila nilikha ng mga nagbebenta ng droga. Ang mga ito ay original na ginamit ng mga runner ng rum sa panahon ng American Prohibition noong 1920s at 1930s. Ang mga naunang smuggler na iyon ay ginawang perpekto ang disenyo upang malampasan ang mga barko ng Coast Guard, at ang mga modernong drug trafficker ay na-update lamang ang konsepto gamit ang mas bagong teknolohiya. Upang labanan ang bilis ng mga demonyong ito, ang Coast Guard ay bumuo ng mga dalubhasang koponan na tinatawag na HITRON, maikli para sa Helicopter Interdiction Tactical Squadron. Ang mga pangkat na ito ay nagpapatakbo ng mga MH-65D Dolphin helicopter na nilagyan ng mga machine gun at sniper rifles. Kapag nakakita sila ng isang go fast, hindi nila sinusubukang malampasan ito. Sa halip, lumusong sila mula sa itaas, gamit ang mga loudspeaker upang turuan ang bangka na huminto. Kung patuloy na tumakas ang bangka, pinupuntirya ng mga sniper ng HITRON ang mga makina ng barko gamit ang mga tumpak na putok mula sa kanilang 50 caliber rifles na pinapagana ang bangka nang hindi sinasaktan ng mga nakasakay. Ang mga taktika na ito ay naging napakabisa, kaya't ang mga kartel ng droga ay itinago na ngayon ang kanilang mga go fast sa simpleng paningin. Ibinabalat nila ang mga ito bilang mga bangkang pangingisda na may mga peking kagamitan o gumagawa ng mga special na compartment sa ibaba ng waterline upang hawakan ang mga pakete ng cocaine na ginagawang tila walang laman ng bangka kung susuriin. Ang ilang mga kartel ay nakabuo pa nga ng mga hybrid na bangka na pinagsasama ang bilis ng go fast sa submarine stealth. Kilala bilang mga low-profile na sasakyang dagat, ang mga bangkang ito ay nakaupo ng napakababa sa tubig na isang maliit na bahagi lamang ang nakikita sa ibabaw. Ang mga ito ay pininturahan ng asul na karagatan at ginawa gamit ang mga materyales na hindi gaanong nakikita sa radar. Bagamat ang mga hybrid na ito ay hindi kasing bilis ng mga purong go fast, kumikilos ng humigit kumulang 30 milya bawat oras, mas mahirap silang matukoy mula sa mga patrol plane. Sa mga submarino na nakatago sa ibaba at mga speedboat na nakikipagkarera sa itaas, ang mga drug runner ay nakabuo ng isang dalawang-pronged na diskarte na nagpapanatili sa pagpapatupad ng batas na patuloy na hindi sigurado kung saan maaring magmula ang susunod na kargamento. Ngunit hindi inasahan ng mga kartel ang lihim na sandata ng Amerika sa dagat. Paanong ang isang barko lamang ay gumastos ng kalahating bilyong dolyar sa mga drug lords? Noong unang bahagi ng 2025, isang barko ang nagtanim ng takot sa mga drug lords sa buong South America. Ang United States Coast Guard Cutter James ay naging isang lumulutang na bangungot para sa mga kartel sa isang walang humpay na 112 araw na misyon na tinatalakay pa rin ng mga kingpin ng droga sa patahimik na tono. Ang Cutter James ay hindi ordinaryong sisidlan. Sa 418 talampakan ng haba, ang Legend-class cutter na ito ay parang isang lumulutang na lungsod na may iisang layunin na humahabol sa mga smuggler ng droga. Nagdadala ito ng isang crew ng 150 lubos na sinanay na mga lalaki at babae na nagtatrabaho sa mga shift sa buong orasan. Ang barko ay maaring manatili sa dagat sa loob ng maraming buwan nang hindi bumabalik sa daungan, na ginagawa itong perpektong mandaragit para sa pagsubaybay sa mga ruta ng droga. Ang naging kakaiba sa 2025 mission ay ang kahanga-hangang tagumpay nito. Sa loob lamang ng 4 na buwan, ang nag-iisang barkong ito ay nakasamsam ng mahigit 48,000 pounds ng narcotics, sapat na upang matustusan ang isang mid-sized na lungsod sa Amerika sa loob ng isang taon. Ang halaga ng kalye ay umabot sa humigit kumulang $5-10 million na ginagawa itong isa sa mga pinaka-pinansyal na nagwawasak ng mga dagok na nagawa sa mga operation ng cartel. Ang mga operasyon sa Enero ay particular na kahanga-hanga. Noong ika-5 ng Enero, ang mga tripulante ng barko ay naglunsad ng isang drone na nakakita ng isang kahina-hinalang barko sa baybayin ng Ecuador. Hindi tulad ng mga regular na drone ng militar, ang Coast Guard ay gumagamit ng mga special na modelong maritime na maaring lumipad ng 18 oras ng diretso, habang may dalang mga advanced na camera na may kakayahang magbasa ng pangalan ng isang bangka mula sa milya-milya ang layo. Tahimik na sinusubaybayan ng drone ang sasakyang pandagat mula sa itaas hanggang sa sumakay ang mga boarding team na nahuli ang 3 smuggler na may mahigit 2,025 pounds ng cocaine. Makalipas ang isang araw, noong ika-6 ng Enero, naka-jackpot sila. Ang Maritime Patrol aircraft na nagtatrabaho kasama ang Cutter James ay nakakita ng 3 go-fast na bangka na magkasamang naglalakbay, isang hindi pangkaraniwang at mapanganib na hakbang para sa mga smuggler.
Gamit ang kanilang mga helicopter team, nagawa nilang ihinto ang lahat ng tatlong bangka sa isang perpektong coordinated na operasyon. Nahuli ang siyam na suspect at isang napakalaking haul ng 13,960 pounds ng cocaine. Ang mga smuggler ay nagbago ng mga taktika noong ika-7 ng Enero na nag-deploy ng isang mababang profile na sasakyang dagat, isang bangka na particular na idinisenyo upang maiwasan ang pagtuklas ng radar, ngunit handa ang Hytron helicopter crew. Gamit ang precision shooting skills, hindi nila pinagana ang makina ng bangka nang hindi sinasaktan ng crew. Ang isa pang 840 pounds ng cocaine ay hindi na nakarating sa mga lansangan ng Amerika. Nang sinubukan ng mga smuggler na makatakas sa paghuli sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanilang mga kargamento noong ika-18 ng Enero, hindi sumuko ang Cutter James. Hinabol ng mga high-speed pursuit boat nito ang mga smuggler, habang nakuha naman ng iba pang miyembro ng team ang mga lumulutang na pakete ng droga mula sa dagat. Ang nakuhang kargamento, halos 6,000 pounds ng cocaine, ay magdadala sana ng milyon-milyong kita ng mga kartel. Nagsanib-puwersa rin ng Navy. Ang mga barko tulad ng USS Minneapolis St. Sina Paul at USS St. Louis ay nagsagawa ng kanilang sariling mga bust sa Caribbean na nagdagdag ng daan-daang kilo ng nakunan na cocaine sa kabuuan. Ang mga operasyong ito ay tumama sa Sinaloa at Jalisco New Generation cartels, lalo na ng husto. Ang intelligence na nakalap sa panahon ng mga misyon ay nagsiwalat ng mga pangunahing ruta ng smuggling, natukoy ng mga miyembro ng kartel, at naglantad ng mga bagong paraan ng trafficking, na lahat ay ginagamit na ngayon upang planuhin ang susunod na alon ng mga pagbabawal upang higit pang guluhin ang mga kriminal na imperyong ito. Sa likod ng bawat matagumpay na drug bust ay isang nakatagong utak na nagpapatakbo ng operasyon. Sino ang tunay na tumatawag sa mga shot sa bilyon-dolyar na larong ito ng pusa at daga? Nakatago sa Key West, Florida, ay isang gusali na mukhang ordinaryo mula sa labas. Sa loob, gayunpaman, isang elite na pangkat ang nangunguna sa maaring pinakamatagumpay na operation sa paglaban sa droga sa mundo. Maligayang pagdating sa JATF South, ang Joint Interagency Task Force South, kung saan ang digmaang droga ng Amerika ay pinangangasiwaan ng ilan sa pinakamatalinong militar at mga eksperto sa pagpapatupad ng batas. Ang JIATF South ay kung saan ang information mula sa dos-dosinang mga bansa at ahensya ay nagtatagpo upang mahuli ang mga smuggler ng droga sa akto. Isaalang-alang ito ang pinakahuling control center para sa pagbabawal sa droga, isang lugar kung saan pinagsama-sama ang mga satellite image, data ng radar, lokasyon ng barko, at kumpidensyal na katalinuhan upang masubaybayan ang mga kriminal. Ang tunay na natatangi sa JATF ay kung paano nito pinagsasama-sama ang mga individual na karaniwang hindi nagtatrabaho ng magkatabi. Ang mga ahente ng FBI ay nakaupo sa tabi ng mga opisyal ng Navy. Ang mga espesyalista sa Defense Electronics Agency ay nakikipagtulungan sa mga commander ng Coast Guard. Ang mga analyst ng CIA ay nakikipagpalitan ng information sa mga opisyal ng Customs. Kasama ang mga kinatawan mula sa ibang bansa, ang koponan ay nakakakuha ng kompletong view, hindi lamang mga fragment nito. Ang command center mismo ay kahawig ng isang bagay mula sa isang pelikula, isang malawak na silid na may malalaking screen na nagpapakita ng mga mapa ng Caribbean at Pacific na may mga tuldok na kumakatawan sa bawat bangka, eroplano at submarino sa lugar. Sinusubaybayan ng mga espesyal na sinanay na analyst ang mga screen na ito sa buong orasan, naghahanap ng mga kahina-hinalang paggalaw o hindi pangkaraniwang mga pattern na maaring magpahiwatig ng mga pagpapadala ng gamot. Kapag may nakita ang JATF na kahina-hinala, hindi nila kailangan ng pag-aproba para kumilos. Meron silang direktang control sa mga barko, eroplano at helicopter na naka-standby. Ang mabilis na pagtugon na ito ay critical dahil ang mga bangka ng droga ay maaring mawala sa loob ng ilang minuto kung napagtanto nilang sila ay nakita. Isa sa mga sikretong sandata ng JATF ay ang mga LEDET team, mga Law Enforcement Detachment Units mula sa Coast Guard. Ang maliliit na grupong ito ng lubos na sinanay na mga tauhan ay inilalagay sa mga barkong pandigma ng Navy na ginagawang mga makinang panlaban sa droga ang mga sasakyang militar. Kapag nakita ng isang Navy destroyer ang isang kahina-hinalang bangka, pinangangasiwaan ng mga koponan ng Coast Guard na ito ang pagsakay at pag-aresto, nilulutas ang isang mapanlinlang na legal na problema. Ang mga puwersang militar ay hindi karaniwang maaring gumawa ng mga pag-aresto, ngunit ang mga opisyal ng Coast Guard ay maaari. Ang pakikipagsosyo ay gumagana ng mahusay. Ang mga barko ng Navy ay nagbibigay ng kalamnan at advanced na teknolohiya, tulad ng USS Gravely at USS Spruance, ng kanilang malalakas na radar system na maaring makakita ng maliliit na bangka mula sa mahigit 100 milya ang layo. Samantala, dinadala ng mga koponan ng Coast Guard ang legal na autoridad at mga espesyal na kasanayan para sa ligtas na pagsakay sa mga kahina-hinalang sasakyang pandagat.
Ang JIATF South ay hindi lamang tumutugon sa mga smuggler. Hulaan nila ang kanilang mga galaw. Gamit ang makapangyarihang mga computer at mga tao ng data sa mga ruta ng droga, gumagawa sila ng mga mapa ng init na nagpapakita ng pinakamalamang na mga landas na tatahakin ng mga smuggler. Nagbibigay dan ito sa kanila na iposisyon ang mga barko at eroplano sa perpektong posisyon. Nang pagtambang ilang araw bago umalis ang mga bangka ng droga sa mga baybayin ng South America. Ang command center na ito ay naging napakabisa na ang mga cartel ng droga ay nag-aalok na ngayon ng malalaking pabuya para sa impormasyon tungkol sa kung paano ito gumagana. Ngunit ang JIATF ay patuloy na nag-angkop ng mga pamamaraan nito na nananatiling isang hakbang sa unahan sa high-stakes na chess match laban sa ilan sa mga pinakamapanganib na organisasyong kriminal sa mundo. Maaring ang command center ang utak, ngunit paano ang mga lansangan? Paano umunlad ang mga network ng trafficking ng droga pagkatapos ng mga araw ng Miami? Noong 1980s, ang Miami ay parang pintuan para sa cocaine na papasok sa Estados Unidos. Ito ay kahit saan. Mga nightclub, highway, kahit high-end na kapitbahayan. Nagtakbuhan ang mga smuggler. Napakabilis ng pagbuhos ng pera at nahirapang bilangin ito ng mga bangko. Ang kalakalan ng droga ay hindi lamang malaki. Ito ay malakas, marangya, at mapanganib. Ngunit habang ang mga neon na ilaw ng panahong iyon ay kumupas, ang negosyo ng droga ay hindi namatay. Ito ay naging mas matalino. Kayon, ang mga taong gumagalaw ng cocaine ay hindi umaasa sa isang malaking cartel na tumatawag sa lahat ng mga shot. Sa halip, magsasama-sama ang maliliit na magkakahiwalay na grupo na parang mga piraso sa isang palaisipan. Ang ilan ay lumalaki at nagpoproseso ng mga gamot sa South America. Ang iba ay humahawak ng pagpapadala sa mga karagatan o nagtatago ng mga droga sa pang-araw-araw na kargamento. Mayroong kahit na mga grupo sa Europa at Oceania na dalubhasa sa mga benta at lokal na pamamahagi. Ang isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang teknolohiya. Gumagamit na ngayon ang mga smuggler ng mga naka-encrypt na telepono, GPS tracker, at kahit mga drone para subaybayan ang mga pagpapadala. Ang ilang mga bangka ay may mahusay na kagamitan na mahirap makita ng radar. Ang iba ay nagkukunwaring mga sisidlan ng pangingisda o inilalagay sa mga lalagyan na may halong legal na kalakal. At ang dagat pa rin ang highway na pinili. Ang isang malaking bahagi ng cocaine na patungo sa Estados Unidos ay gumagalaw pa rin sa pamamagitan ng tubig, lalo na sa mga ruta na yumakap sa baybayin ng Central America. Ang mga rutang ito ay mahaba, palihim, at puno ng panganib. Ang mga trafficker ay maaring lumipat ng mga bangka sa kalagitnaan ng paglalakbay o magtapon ng mga kargamento sa dagat kung makakaramdam sila ng problema. Ang ilan ay gumagamit pa nga ng mga lutong bahay na submarino na kilala bilang narcosubs upang ilipat ang toneladang gamot ng sabay-sabay. Ang mga sub na ito ay hindi lamang alingawngaw. Natagpuan silang puno ng droga at tripulante ng mga taong sinanay upang manatiling nakatago. Kadalasan ay lumulutang ang mga ito sa ibaba lamang ng ibabaw na ginagawang mahirap itong makita. Isa itong high-stakes na laro ng taguan. Bilang tugon, pinalakas ng mga puwersa ng Estados Unidos tulad ng Coast Guard at Navy ang kanilang mga taktika. Ang sasakyang panghimpapawid ay nagpapatrolya sa kalangitan. Ang mga barko ay gumagamit ng radar at sonar. Sinusubaybayan ng mga koponan ang mga pinaghihinalaang ruta sa real time. Ito ay isang patuloy na paghabol at isa na nangangailangan ng patuloy na pag-update. Ang mga drug trafficker ay mabilis na umangkop. Kung ang isang ruta ay naharang, sinusubukan nila ang isa pa. Kung nabigo ang isang pamamaraan, sumusubok sila ng bago. Ito ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa pananatili sa unahan. Habang ang nakaraan ng Miami ay mukhang isang ligaw na pelikula, ang mga network ngayon ay tahimik, komplikado, at pandaigdigan. Ngunit ang layunin ay hindi nagbago. Ilipat ang produkto, kumita ng pera, at iwasang mahuli. Ang labanan ay patuloy, at ang magkabilang panig ay palaging nanonood sa susunod na hakbang. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, i-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there!